Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Barko ng Philippine Navy nakaranas ng agresibo at delikadong maneuvers mula sa Chinese warships at Coast Guard vessel. Pasig congressional candidate na si Ian Sia, diniskwalipika ng COMELEC kaugnay sa biro sa mga single mom. Mga kardinal, wala pang napipiling susunod na Santo Papa. Sa MBC TV correspondents, higit 2,000 security forces ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Davao del Norte para sa seguridad ng eleksyon. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena, kampiyon sa kauna-unahang Patafa Pole Vault Challenge. At sa Showbiz Spotted, Joanna at Gwen ng Bini nagtapos sa senior high school. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakatikim ng dangerous maneuver ang Philippine Navy sa BRP Emilio Jacinto matapos buntutan at tangkang harangan ng 3 magkakaibang Chinese vessels noong Lunes. Nagbabala naman ang National Security Council laban sa anumang tangka na magtayo ng artificial island sa fishing grounds. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Nakaranas ng panibagong dangerous maneuver ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc. Pero sa pagkakataong ito, hindi sibilyan, kundi sasakyan na ng Philippine Navy ang nakalasap na agresibong aksyon mula sa Chinese vessels. Sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, nabatid na nangyaring delikadong mga maneuver sa BRP Emilio Jacinto na ine-eskorta ng Philippine Coast Guard at BIFAR sa isang operasyon noong Mayo 5. Makikitang malapit ang binuntutan ng People's Liberation Army Navy Frigate 554 ang barko ng Pilipinas, habang isang Chinese warship 573 naman ang biglang nag-cut ng linya sa harap ng BRP Emilio Jacinto. Liban dito, isang barko rin ng China Coast Guard sumubok kumanong harangin ang daanan ng Philippine Navy corvette sa parehong tagpo. Babala ng AFP, maaaring pagbulan ng tensyon ang insidenteng kinasasangkutan ng naval base ng dalawang bansa. Kamakalawa lamang nabunyag sa forum ng Strat-based ADR Institute na dumarami pang Chinese vessel sa teritoryong nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Nag-warning ang National Security Council na ituturing ng red line ng gobyerno ang kahit anong pinatangkang magtayo na artificial island sa nasabing fishing ground. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatawan na ng 2nd Division ng Commission on Elections o COMELEC ng diskwalifikasyon ang kontrobersyal na Pasig congressional candidate na si Attorney Ian Sia para sa 2025 midterm elections. Kaugnay ito ng kanyang naging mahalay na biro sa mga single moms sa kalagitnaan ng isang campaign sortie. Narito ang report ni Boy Gonzales. Pinaburan ng COMELEC 2nd Division ng disqualification petition laban kay Attorney Christian Sia na kandidatong congressman ng Pasig City. Ito dahil sa binitawang pahayag sa isang campaign rally na maaaring sumiping sa kanya isang beses sa isang taon ang mga nalulungkot na single mother na may buwan ng dalaw pa. Bukod din sa naging pahayag ni Sia sa body size ng kanyang staff na babae. Una nang sinabi ng COMELEC na nakitaan si Sia ng paglabag sa mga resolusyon ng komisyon kabilang ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines at Omnibus Election Code. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sakaling manalo si Sia at nakakuha ng pinakamaraming boto, hindi agad ito may poproklama kung wala pang pinal na desisyon sa kanyang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, masaya namang ibinalita ng Philippine Statistics Authority o PSA na lumago ng 5.4% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2025. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa first quarter ng 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ng kabuuang 5.4% growth rate sa Gross Domestic Product o GDP o ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa bansa sa unang bahagi ng taon. Mas mataas ito sa 5.3% na growth rate na naitala noong fourth quarter ng 2024 at mas mataas din sa sinundan pa nitong quarter o Q3 na nakapagtala ng 5.2%. Malaking ambag sa pagbilis ng paglago ng GDP ng Pilipinas ay ang wholesale at retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities at manufacturing. Ang mga economic sector gaya ng agriculture, forestry and fishing ay nakapagtala rin ng year-on-year growth na nasa 2.2%, habang ang sektor ng industriya ay nagtala ng 4.5% at 6.3% naman ang datos sa sektor ng serbisyo na tinatayang pinakamalaki ang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa PSA, tumaas din ang gross national income o kabuuang kita ng mga residente sa bansa sa Q1 na naitala sa 7.5%. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumalo na sa panibagong record high na 16.68 trillion pesos ang utang ng gobyerno sa pagtatapos ng unang quarter ng 2025. Sa kabila nito, naniniwala ang Bureau of Treasury na simbolo ito ng mataas na investor confidence at long-term sustainability ng ating ekonomiya. Magbabalita si Dustin Bayog. Lumobo pa ang pambansang utang ng Pilipinas para sa buwan ng Marso ayon ito sa huling tala ng Bureau of Treasury. Tumaas ng 0.31% ang kabuuang utang ng bansa na nagkakahalaga ng 16.68 trillion pesos kumpara sa 16.63 trilyong pisong utang para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Paliwanag ng Treasury na nanatiling manageable ang pambansang utang kasunod ng magandang revenue performance ng bansa sa unang quarter ng 2025. Dagdag ng Treasury, 68.2% ng kabuuang utang ay mula sa domestic kung saan pumalo sa 11.38 trillion pesos ang halaga. Katumbas ito ng 1.39% increase o dagdag na 155.83 billion pesos na utang mula noong Pebrero. Pangunahing dahilan daw nito ay ang issuance ng domestic securities na umabot sa 157.86 billion pesos. Sa kabila nito, bumaba naman sa 5.30 trillion pesos ang halaga ng inutang sa ibang bansa o katumbas sa 1.92% decrease na nagkakalaga ng 103.87 bilyong piso na ayon sa Treasury ay dahil sa net repayment ng external loans ng bansa. Samantala, sinabi ng Treasury na kinakitaan ng improvement ang pamalaan base sa minanang utang nito noong pandemic sa bisa ng pagbaba ng ratio ng utang at ang gross domestic product na target pang ibaba sa 56.9% sa taong 2028. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itim na usok ang nasilayan mula sa chimney ng Sistine Chapel matapos ang unang botohan ng Papal Conclave. Habang kulay rosas na usok naman ang nasaksihan sa labas ng St. Peter's Basilica, bit-bit ang panawagan ng pagbabago sa loob ng simbahang Katolika. Ang mga balita mula sa Vatican tinutukan ni James Galange. Lumabas na kaninang pasado alas 3 ng umaga, oras sa Pilipinas, ang resulta na naging unang rounds ng botohan ng Papal Conclave o pagpili ng bagong leader ng simbahang Katolika. Sa senyales na nanggaling sa chimney ng Sistine Chapel, itim na usok ang lumabas na ang ibig sabihin ay wala pang napipili o hindi pa nakakamit ang kinakailangang 88 votes o 2/3 majority ng mga cardinal electors. Sa ulat ng Vatican Media, tinatayang nasa mahigit 45,000 katao nagtipon-tipon sa harap ng St. Peter's Square sa unang araw pa lamang ng naturang Papal Conclave. Habang inaasahan naman na mas dadagsa pa ang mga tao sa susunod na araw para abangan ang susunod na Santo Papa. Pagkatapos nito ay bumalik muna pansamantala sa Santa Marta Guest House sa mga kardinal upang magpahinga at maghanda muli para sa botohan ngayong hapon. Samantala, sa gitna na nagpapatuloy na Papal Conclave, may isang kilos naman ang isinasagawa ng ilang women activists sa labas ng Basilica kung saan nagpakawala sila ng kulay rosas o pink na usok bilang panawagan na ikonsidera ng simbahan ang pagkakaroon ng babaeng pari.
Panawagan ni Miriam Dignan mula sa Vanguard Institute Cambridge, kung sino man ang hihiranging Santo Papa ay kailangan matalakay ang inklusyon ng mga kababaihan sa ordained ministry na siyang hindi pa napag-uusapan maski sa panahon ni Pope Francis. Dati nang nakulong si Dignan sa Vatican noong 2011 dahil sa pagpilit itong ipetisyon at himukin ng suporta ng mga pari para sa kanyang adhikain. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, naka-bounce back sa Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos nitong bagwagi sa kauna-unahang Patafa Pole Vault Challenge na ginanap sa Cavite. Nag-clear ni Obiena ang 5.80 meters sa kabila ng masungit na panahon. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Muling nagdingding si EJ Obiena sa sariling lupa makaraang magwagi sa kauna-unahang Patafa Pole Vault Challenge na ginanap sa Ayala Vermosa Sports Hub nitong Martes sa kabila ng masamang panahon. Tinawid ni Obiena ang 5.80 meters, ang kanyang pinakamataas na tala sa kasalukuyang season, upang masungkit ang unang pwesto sa bagong torneyong inilunsad ng Philippine Athletics Track and Field Association. Sa kanyang Instagram post, nagbiro pa ang atleta na ayaw nito ng ulan, pero wala umano siyang magagawa. Sa kabila nito, masaya si Obiena sa kanyang bagong season best at pinasalamatan ng mga sumali at nanood sa kompetisyon. Samantala, pumangalawa si Yan Han Wu ng Taiwan na naklear ang 5.15 meters. Habang nagtapos sa ikatlong pwesto ang Filipinong si Hocket de los Santos na may kaparehong metro. Ang tagumpay ni Obiena ay kasunod ng dalawa nitong pagkakabigo sa Wanda Diamond League kung saan hindi siya nakapag-podium. Nagtapos si EJ sa ikalimang pwesto sa Shanghai Leg noong Sabado, habang ikapito namang pwesto ang nakuha nito sa Xiamen noong nakaraang linggo. Samantala, iniulat ng Patafa na marami pang mga kompetisyon ang inaayos upang lalong mapalakas ang presensya ng naturang sport sa bansa. Magugunitang nito lamang ay idinaos din ng ICTSI Philippine Athletics Championship 2025. Sa aming pagbabalik, sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ng Signal HD Spikers ang kanilang puspusang paghahanda sa ABC Champions League. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Kontrobersyal na police vlogger na si Police Patrolman Francis Fontillas tuluyan ang sinibak sa serbisyo ng NAPOLCOM. Sa MBC TV Global, militanteng grupo na Hamas, nais na nga bang tapusin ang gera laban sa Israel? Sa Showbiz Spotted, Andy Eigenman, nagsisimula ng mamayagpag sa mundo ng surfing. At sa Hoy Bawal Yan, pamimigay ng donasyon sa panahon ng eleksyon, may karampatang parusa ayon sa COMELEC. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagsimula na ang dagsa ng mga kababayan natin sa PTEC sa Parañaque na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya kasabay ng election holiday sa Lunes. Ang ilang biyahe fully booked na agad. Alamin natin ang pinakahuling update sa terminal sa live report ni Giselle Ricafort. Giselle, go ahead. Miski ramdam na yung buhos ng mga pasahero na magsisiuwian sa kanilang mga lalawigan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para bumoto sa Lunes. Ilang biyahe yung fully booked na kaagad, kabilang yung mga biyaheng Visayas at Mindanao ng Filtranco simula ngayong araw hanggang sa umaga ng May 12. Punuan na rin yung advance booking ng mga biyahe ng Raymond Bus Line patungo yan sa Camarines Sur, Sorsogon at sa Albaya. Gayun din yung biyaheng Daet Panganiban at Paracale Camarines Norte ng Super Lines mula bukas hanggang May 11. Ayon sa ticket dispatcher na si Noli Canon, wala naman daw dapat ikabahala yung mga walk-in nating mga kababayan dahil kapag ganitong season, karaniwan daw na nagde-deploy ang mga bus company ng karagdagang mga sasakyan. Dito sa ticket booth 1 ng Terminal Baguian, ng mahaba yung pila ng mga ticket. Ayon sa mga nakausap nating mananakay,
nagdesisyon silang umuwi sa probinsya na mas maaga upang hindi na sila makipagsiknikan pa sa ng mga pasahero sa weekend. Gusto kasi nilang masiguro na makaboboto sila na maaga sa eleksyon at makapagdiwang din ng Mother's Day kasama ang mga mahal nila sa buhay. Pakinggan natin bahagi ng ilan nating panayam. Para mas maganda, hindi madili yung pagbiyahe. Saka yung maaga yung pagboto, kaya magdala yung mga kamag-anak. Maaga po lang kasi sa weekend, maraming pasahero sisikan para maaga tayo magabag sa Monday, magaboto kami sa Monday. Okay. Pinatayang papalo sa 1.2 milyong pasahero ang dadagsa dito sa terminal mula noong May 5 hanggang May 13 para umuwi sa probinsya sa halalan. Itinaas na yung security measures dito sa terminal kung saan meron na silang round-the-clock deployment ng law enforcement personnel, mga canine unit at may mga naglilibot na rin dito na mga security guard para siguruhin yung kaligtasan ng mga mananakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, nag-uulat ng live sa PTEC sa Parañaque City. Samantala, sa iba pang mga balita, kalaboso ang dalawang Chinese national matapos maaktuhang nagkakabit ng mga illegal na communication devices sa isang subdivision sa Bulacan. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, kaya ng mga ito na sumagap at mag-imbak ng impormasyon mula sa kalapit na cellphones. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Timbog ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang dalawang lalaking Chinese na nahulihan ng mga illegal na communication device sa bahagi ng Baliwag, Bulacan. Batay sa report na tinanggap ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, naaktuhan pa ang mga suspect na sina alias Feng at Xin habang nagkakabit ng IMSI capture sa isang subdivision sa Barangay Sabang kahapon. Nabatid na may kakayahan ang naturang instrumentong humarang, mag-imbak at gumamit ng mga impormasyong masasagap nito sa ibang communication equipment gaya na lamang ng mga cellphone. Kabilang pa sa mga nakumpiska ng otoridad ay ang gamit na router, inverter, wires at gamit na sasakyang Toyota Fortuner ng mga dayuhan. Ayon kay Torre, mahalagag na agapan ang naturang operasyong maaring naging banta sa pambansang seguridad. Sa hiwalay ng mga pahayag, inilutang ng tanggapan ng PAOK na pinangangambahang magamit ang mga device ngayong panahon ng halalan. Maharap sa kasong misuse of devices salig sa Cybercrime Prevention Act ang mga banyagang ikinulong muna sa CIDG Field Unit sa Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinanggal na sa pwesto ang kontrobersyal na Police QC na si Patrolman Francis Pontillas matapos sa mga mapanirang post nito kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatawan din ito ng National Police Commission o NAPOLCOM ng perpetual disqualification mula sa serbisyo. Magbabalita si Val Gonzalez. Tuluyan ng dinismiss sa PNP service ng National Police Commission o NAPOLCOM si Patrolman Francis Steve Pontillas. Si Pontillas ang pulis na nakatalaga sa Quezon City Police District na walang humpay sa pagpo-post sa social media ng mga banat sa PNP dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang inanunsyo ng QCPD na nagbitaw na sa PNP service si Pontillas sa isinagawang NAPOLCOM en banc deliberation para sa summary dismissal proceeding kay Pontillas. Unanimous ang boto ng mga commissioner para tanggalin na sa serbisyo ang kontrobersyal na pulis. Napatunayang guilty sa mga kasong grave misconduct, conduct and becoming of a police officer at disloyalty to the government itong si Pontillas. Maliban sa dismissal, pinatawan din ito ng accessory perpetual disqualification from public service. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan, kahit na nagbitiw na sa PNP service si Pontillas, hindi pa rin ito absuelto sa mga pananagutan nito kaugnay sa mga reklamong inihain ng sa komisyon. Git ni Calinisan, dapat na magsilbing babalang desisyong ito sa iba pang mga pulis na wag nang makisawsaw pa sa usaping politika lalo na ngayong election period. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, agad ding sinibak ni Police Colonel Nixon Cabayan sa pwesto ang 15 pulis sa Valenzuela matapos madawit ang mga ito sa kaso ng robbery extortion. Naritong ulat ni Edwin Duque. Kinumpirma ni Police Colonel Nixon Cabayan na agad niyang nirelieve sa pwesto ang 3 investigador at 2 opisyal ng Station 7 sa Special Investigation Division ng Naturang Unit. Habang inimbestigan pa ang sinasabi ng complainant na kasamahan ng mga nasangkot sa umano'y robbery extortion. Makarang magreklamo sa IMIG sa Camp Crame ang di pinangalan ng complainant kaugnay sa extortion. Ayon naman kay Police Colonel Cabayan, hindi kukonsintihin ang maling gawain ng kanyang mga tauhan at siya pa mismo magpupursiging kasuhan ng mga ito pag mapatunayang nagkasala. Ang unang 5 nasangkot ang nirelieve kagabi para may sala sa investigasyon ng IMIG upang maituro din nila ang binanggit ng complainant na iba pang kasamahan. Sinabi ni Cabayan na hindi rektang maituro ng complainant ang iba pang kasamahan ng 5, kaya patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Ares 23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Epektibo na ngayong araw ang idiniklarang 3-day ceasefire deal ni Russian President Vladimir Putin kontra Ukraine, habang nanawagan naman ng isang comprehensive deal ang militanteng grupong Hamas sa Israel para sa layong matuldukan na ang digmaan. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangi. Epektibo na ngayong araw ang idineklarang 3-day ceasefire deal kontra Ukraine ni Russian President Vladimir Putin kasunod ng selebrasyon ng 80 anibersaryo ng pagkapanalo ng Soviet Union laban sa puwersa ng Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Kremlin, wala umano naging negosasyon sa pagitan nila ng Ukraine, bagkus dapat lamang daw nitong sumunod. Magugulat ang nagpahayag ng pagkadismaya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat ay mas palawigin pa ang tigil putukan kung hangarin talaga nito ang pagkakaroon ng kapayapaan. Habang nakatakda namang dumalaw si Chinese President Xi Jinping sa Russia upang maipagdiwang at ipakita ang matibay na relasyon ng dalawang bansa. Sa iba pang balita, kasunod ng inimplementang military expansion ng Israel sa Gaza Strip, Palestine, na layong sakupin ng rehiyon at muling mabawi ang mga nadakip na hostage. Sumagot naman ang militanteng grupong Hamas at nanawagan ng isang comprehensive deal para matigil na ang digmaan at dahil maraming inosente pa ang nadadamay. Kung saan kamakailan lang ay aabot sa 26 na katao ang nasawi mula sa may kinasampang bobomba ng Israel sa Gaza sa kabila pa ng lumalalang humanitarian catastrophe. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, ihanda ang payong dahil uulanin pa rin ang malaking bahagi ng Southern Luzon. Halos buong Visayas, gayon din ng Western Mindanao bunsod ng low pressure area. Batay sa latest satellite image mula sa Pag-asa huling namata ng LPA sa katubigan ng San Jose Occidental, Mindoro. Asa ng masungit na panahon sa Calabarzon, Mimaropa, Kabikulan, habang apektado naman ng trough o outer perimeter ng LPA ang Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Dahil naman sa easterlies, may mga pulo-pulong pagulan sa Caraga at Davao Region. Dala din ito ang delikadong heat indices na maglalaro mula 42 hanggang 44 degrees Celsius sa mga lalawigan sa Ilocos, Calabarzon, Mimaropa, kasama na rin ang NAIA dito sa Pasay. Pero gaya nitong mga nagdaang araw, mataas na rin ang tsansa ng thunderstorms pagdating ng hapon at gabi dahil sa increased moisture na kaakibat ng transition phase natin sa panahon ng tagulan. Para sa MBC TV Weather Update, ito si Arnold Herrera. Tandaan natin, makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Sumusunod na rin talaga sa yapak ng kanyang professional surfer partner na si Filmar Alipayo, ang aktres na si Andy Eigenman. Ang Siargao-based celebrity kasi proud na shinare ang kanyang tagumpay nang masungkit ang 6th place sa isang surfing competition. Narito ang Showbiz Report. Ibang level na rin talaga ang husay sa pagsasurf ng aktres na si Andy Eigenman. Ito'y matapos masungkit ng Siargao-based celebrity ang 6th place sa Queen of the Point Siargao Surfing Competition.
Ang actress-vlogger still on cloud 9 sa naturang achievement at very grateful daw na mahanay sa ani ay powerful and inspiring women sa larangan ng surfing mula Siargao and abroad. Siyempre, special mention ang kanyang partner na si Filmar Alipayo na nagsilbi raw niyang driver, surf coach, videographer, water guy, and cheerleader. Magunita na taong 2017 nang tuluyang manirahan sa Siargao ang aktres, kung saan laman din ng Happy Islanders channel ni Andy ang kanyang pagsasali na mag-surf. Kaya naman maging ang kanilang mga anak ay natuto na rin sa murang edad. Gaya ng kanilang panganay na si Lilo na ginawaran pa nga noong nakaraang taon ng Youngest Surfer Award. Habang ang bunso naman nilang si Koa ay natuto na rin mag-surf on his own sa edad na 3. At sa aking pagbabalik, Joanna at Gwen ang Nations girl group na BINI nagtapos sa senior high school. Ang dalawa nakatanggap din ng special awards. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik, malawakang unity rally sa Eastern Visayas para sa alyansa gaganapin sa Tacloban. Sa MBC TV Sports, ang eksklusibong mga paghahanda ng Signal HD Spikers para sa AVC Champions League, Silipin. Sa Showbiz Spotted, Joanna at Gwen ng Nations Girl Group na BINI nagtapos sa senior high school. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pangunguna ng Tingog Party List at Lakas Christian Muslim Democrats, kasado na ngayong araw ang malawakang Unity Rally kung saan ibibida ng alyansa senatorial bets ang kanilang mga plataporma sa Tacloban City. Magbabalita si Milky Rigunan. Magsasama-sama ang mga kandidato at opisyal mula sa iba't ibang political party dito sa Tacloban City para itulak ang panalo ng buong senatorial slate ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Paungunahan ng Tingog Party List at Lakas Christian Muslim Democrats ni House Speaker Martin Romualdez ang malawakang Regional Unity Rally dito sa Eastern Visayas. Ang engrandeng pagtitipon ay sisimulan sa isang motorcade dito sa Tacloban City at susundan ng programa na Unity Rally sa loob ng Tacloban Astrodome. Inaasahang dadalo ang lahat ng senatorial candidates ng alyansa para ihayag ang kanilang mga plataporma. Ayon kina Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asider ng Tingog Party List, ang pagtitipon sa Eastern Visayas ay mensahe ng puwersa para sa mga kandidato ng administrasyon. Inaasahan sa pagtitipon ang pagdalo ng 6 na gobernador ng lalawigan, 13 congressmen, mahigit 10,000 community leaders and volunteers, 7 alkalde ng lungsod at 136 mayors mula naman sa iba't ibang political parties. Ang Eastern Visayas na may 3 milyong rehistradong botante ay inasa maging isa sa pinaka-maimpluwensyang rehiyon na maaring magtikta ng takbo ng resulta ng 2025 midterm elections. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling ipinanawagan ng Trabaho Party List ang 200 pesos na aumento sa sahod para sa kababayan nating minimum wage earners. Giit ng partido, malaking ginhawa ito lalo't sila ang pinakaapektado ng inflation. Nagbabalik si Edniel Parosa. Kaisa ang 106 Trabaho Party List sa mga sumusuporta sa panawagang 200 peso wage hike para sa minimum wage earners. Sa isang pahayag, sinabi ng 106 Trabaho Party List na napapanahon ito lalo na sa minimum wage earners na silang hardest hit ng inflation at mataas na living expenses. Para sa 106 Trabaho Party List, hindi dapat tingnan ng mga employer na pabigat ang panukalang wage increase at sa halip tignan ito bilang tulong sa mga manggagawang Pinoy. Nauna rito, binanggit ng 106 Trabaho Party List na magsisimula na ngayong Mayo ang pag-review sa minimum wage rate sa ilang rehiyon batay sa anunsyo ng Department of Labor and Employment matapos silang atasan ni Pangulong Bongbong Marcos para rito. Kaugnay rin dito, nababas sa pag-survey ng social weather stations na 93% ng mga Pilipino
ang sumusuporta sa mga kandidatong nagsusulong na palakasin ang job opportunities, bagay na pangunahing plataforma na 106 Trabaho Party List. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na rin ang deployment ng higit 2,000 security forces sa iba't ibang bahagi ng Davao del Norte bilang paghahanda sa eleksyon sa darating na Lunes. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Idineploy na ang mga membro ng security forces para bantayan ang national and local elections sa lalawigan ng Davao del Norte sa pamamagitan ng send-off ceremony na ginanap sa Tagum City, Davao del Norte noong Mayo 5, 2025. Ayon kay Police Major Anjanit Tirador, ang tagapagsalita ng Davao del Norte Provincial Police Office, ay umabot na sa 2,099 ka-security personnel ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Davao del Norte para maging ligtas ang 2025 national and local election. Sinabi ni Tirador na may 1,400 na tauhan mula sa Davnor Police Provincial Office, 699 mula sa 1001st at 1003rd Infantry Brigade at 14 mula sa Philippine Coast Guard. Nabatid na ang mga security forces na ito ay kikilos sa pamamagitan ng koordinasyon ng COMELEC para matiyak ang ligtas, maayos at patas na halalan sa Davao del Norte. Samantala, pinangunahan ni Police Colonel Alexander Serrano Jr. ang papapadala sa mga security forces na dinaluhan din ni Attorney Norlisa Mamukid, Provincial Election Officer ng COMELEC Davao del Norte. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 3,000 PNP personnel ang itinalaga sa iba't ibang polling precinct o voting precinct sa Pangasinan upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan ng lokal na eleksyon sa taong ito. Ito ang binigyang diin ni Police Colonel Rolifer Capocyan, Provincial Director ng Pangasinan PPO, sa isinagawang ceremonial send-off for the National and Local Election 2025 sa Magilas Hall, Pangasinan PPO Lingayen. Ayon kay Capocyan, sa panahon ng halalan ng kapulisan ng Pangasinan ay mananatiling neutral at maasahan sama-sama natin anyang pangalagaan ng isang ligtas, payapa at tapat na eleksyon para sa bawat Pangasinense. Dagdag pa niya, alinsunod sa direktiba ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil ay masensinang inilatag at kasalukuyan ng ipinatutupad ang komprehensibong election security plan na naglalayong mapanatili ang kaayusan bago, habang at pagkatapos ng araw ng halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natimbog naman ang tracker team ng Silvino Lubos Police at 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company, Northern Samar Provincial Highway Patrol Team ang isang lalaki na nagnakaw ng motorsiklo sa Tarlac. Ayon sa report ng pulisya, ang akusado ay residente dito mismo sa lalawigan ng Northern Samar. Hindi na ito nakapalagpa ng makorner ng otoridad sa barangay Kagilot ng naturang bayan ng Silvino Lubos. Isa itong 24 na taong gulang, magsasaka at residente ng barangay Kabungahan ng naturang bayan. Ayon sa report ng PNP, arestado ang nasabing wanted sa pagnanakaw ng motorsiklo sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte noong January 8, 2025. 300,000 pesos naman ang nilagak na piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Sa kasalukuyan ay nakapiit na ito sa Silvino Lubos Municipal Police Station. Ngayong halalan, ayon sa PNP, patuloy na nakatuon ang kanilang pwersa sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa komunidad, kabilang dito ang pag-aristo sa mga wanted person. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pamamahagi ng donasyon ng mga kandidato na tumatakbo ngayong eleksyon ay isa rin sa mariing ipinagbabawal ng COMELEC. Kabilang ito sa efforts ng pamahalaan na iiwas ang pamimili ng boto ng mga kandidato. Ano ba ang parusa sa mga kandidato na mahuhuli na namamahagi ng donasyon ngayong campaign period? Alamin sa report na ito.
Ang boto ng isang tao ay kailanman hindi dapat nabibili, lalo nang hindi dapat ito namamanipula. Dahil bukod sa isang pangunahing karapatan ng isang individual ang pagboto, karapatan din niya na magkaroon ng sariling pagpapasya. Kaya naman, sa panahon ng campaign period, bawal nang magbigay ng donasyon ang mga kandidato, cash man o in-kind. Sakop nito ang gastos ng mga kandidato para sa pagpaparepair ng mga daan, tulay o mga ospital at simbahan o kahit anong pasilidad na ginagamit ng publiko. Ito kasi ay paraan ng panliligaw ng mga kandidato na maaaring magmanipula ng kanilang desisyon. Nakasaad ito sa Batas Pambansa bilang 881 o BP 881, ang Omnibus Election Code ng Pilipinas. Maski ang mga kamag-anak ng kandidato, kabilang dyan ang mga lolo, apo, tiyo at tiya at mga pamangkin, gayon din ang campaign manager ng kandidato at mga tumatayong kinatawan nito, ay pinagbabawalan na mamigay o magpaabot ng donasyon. Ito ay para mapanatili ang integridad ng halalan. Maliban na lang kung ang gawain ito ay customary o habitually o madalas nang ginagawa ng kandidato bago pa ito tumakbo o bago pa ang panahon ng eleksyon. Ang sino mang mahuhuli ng COMELEC o maire-report na gumagawa pa rin ito ay maaaring maharap sa parusa na nakaayon sa Section 264 ng naturang batas. Maaaring makulong ang kandidatong sangkot ng hindi bababa sa 1 taon at hindi hihigit sa 6 na taon. Maaari rin itong tanggalan ng kakayanang kumandidato pa at hindi rin makakaboto sa mga susunod na halalan. Kung isa namang political party ang lumabag ay maaari itong pagbayarin ng multang hindi bababa sa 10,000 piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng volleyball, puspusan ang ginagawang paghahanda ng Signal HD Spikers sa pagsabak ng mga ito sa paparating na ABC Champions League. Magiging kinantawan kasi ang kupunan, kabilang ang ilan pang pro players ng ALAS Pilipinas Men na magre-representa sa Pilipinas sa Japan. Ang aking kwentuhan kasama ang team, panoorin sa report na ito. Wala pang isang buwan mula nang magkampiyon sa 2025 Spikers Turf Open Conference. Maagang nagbalik training ang Signal HD Spikers. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang sa Club Pride, kundi para sa buong bansa. Sila kasi ang kakatawan bilang ALAS Pilipinas Men's Team sa darating na AVC Men's Volleyball Champions League na gaganapin sa Japan mula May 11 hanggang 18. Pero hindi lamang ito pure Signal players dahil sama-sama sa national team ang top talents mula sa iba't ibang kupunan. Sa exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint, sinabi ni Coach Dexter Clamor, head coach ng Signal at assistant coach ng national team, na malaking honor ito para sa team. Since kami nag-champion last conference, kami yung magre-represent for the ABC, yung Signal mismo. But the players are coming from Signal, from Crisscross, from other teams. Okay. So, selection siya. National team talaga yung dala. Hindi biro ang mga makakalaban ng ALAS Pilipinas dahil makakasama nila sa Group B ang Osaka Bruto ng Japan at Shanghai Bright ng China, ang top 2 teams sa Asia last year. Nagkahanda kaming maigi, bumalik kagad kami right after the celebration kasi napaka-importante yun na makalaro kami sa AVC. Tapos ang kabracket namin is yung top 1 and top 2 last year, which is yung Japan and yung China. So, I guess, mas kailangan pa namin paghandaan, mas kailangan namin mag-double effort pa para at least makapanalo man lang kami, kung hindi man one set buong game, magandang exposure at magandang experience yun para sa amin. Kasama sa powerhouse lineup ang mga bigating pangalan tulad ni Jao Umandal, Louie Ramirez, JP Bugawan, Steven Rotter, Owa Ratamar, Mark Espejo at Kim Malabunga. Kasama rin ang mga up-and-coming talent na sila JM Paglaon at Ika Barilea na pinili dahil sa standout performances nila sa local leagues. Para kay Bugawan, matindi ang intensity ng training pero wala raw lugar para sa reklamo. Walang reklamo dun sa training. Huwaga... Gano'n ba kahirap? Ibibigay every training yung 100% kasi nga hindi ganon kadali yung magiging journey namin sa AVC. So kung gaano kahirap yung mga kalaban namin doon, so sa training, ganon din kahirap yung training para pagdating sa laro, mas madali yung gagalawin namin at kung ano yung ipapakita namin. Samantala, aminado naman sa Steven Rotter na physically draining ang kanilang training. Pero focus ito sa bigger picture. For the people that don't know, we're playing the #1 team in Japan and the #1 team in China. They're champions in the entire
countries. So we have to overload as much as possible. We're jumping at least like 100 times a day. My legs, I can't feel them, but I'm holding in strong because I know at the end when it comes to tournament time, we are gonna be more in shape than we were when we first started national team training. So I know there's a light at the end of the tunnel. Abangan ang aking mas mahaba pang pakikipagkwentuhan kasama ang Signal HD Spikers sa Sabado, 12:30 ng tanghali sa Deezer HTV Match Point. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Smiles ng Beanie members na sina Joanna at Gwen ang umakyat sa entablado, hindi po para magtanghal kundi para tanggapin ang kanilang diploma. Ang dalawang P-pop idols sabay na nagtapos sa kanilang senior high school. Ang ilang kaganapan sa graduation day ng Jo Gwen, silipin sa Showbiz Report na ito. #Queens of Multitasking talaga dahil sa kabila ng kanilang jam-packed schedule, nagtapos sa senior high school ang Beanie members sa sina Joanna at Gwen. Siyempre, present dito ang kanilang proud parents. Graduate ang P-pop star sa Japanese Philippines Institute of Technologies, Trading and Services Incorporated sa ilalim ng Humanities and Social Sciences o HUMStrand. Ang Beanie leader na si Joanna, nais daw tuparin ang pangarap na maging broadcast journalist, kung kaya't kursong mass communication ang planong kunin sa kolehiyo, habang ang lead rapper at lead vocalist ng grupo na si Gwen, interior design naman ang gusto. Bukod sa nakamit na diploma, ang dalawa ginawaran din ng Youth Leadership Excellence Award at Special Citation for Arts, Media and Entertainment. Dahil sa tagumpay na ito ng Jo Gwen, agad namang bumuhos ang pagbati mula sa Blooms. Magunita na nito lang weekend, nagpasiklab sa Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga ang Pantropiko Hitmakers. Habang sa May 18, nasa Dubai, UAE na ang girls bilang bahagi ng kanilang Beanieverse World Tour. Para sa MBC TV Network News, ito mga Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Miss Karen. Maraming salamat, Angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.